What's up? Magandang gabi, good evening, kumusta kayo dyan? Ngayong araw na to ay may kakausapin tayong isang malupit na negosyante dito sa Kidapawan. Ang negosyo niya ay ang barbershop, pero siya nang magpapakilala sa kanyang sarili. Kaya eto na, kilalanin nyo ang isang sikat at mabait at poging negosyante ng Kidapawan. Yeah! Yan oh. Hello bro, magandang gabi sa iyo. At sa lahat ng mga fans, yung mga customer ko sa Kidapawan, magandang gabi sa inyo lahat. So, pasalamatan ko si Sir Jeff kasi napuntahan niya rito at bisita niya yung Mali Barbershop natin. Tapos, ano yung mga tanong mo, Sir Jeff? Yun. Oo, kasi para malaman ko din naman. So, ang una nating katanungan, kasi ito kasi si Boss Mali, no, napakalupit na negosyante to. At idol natin to, no, pangmalakasan to dito sa Kidapawan, no. So, bago natin yan umpisan, gusto kong ipakwento sa kanya kung kailan nag-umpisa ang kanyang negosyo at paano siya nakapag-umpisa. Gaano kalaki yung capital niya. Yan. Ano po, bali yung dati na masukan ako ng barbershop. Nag-iipon na ako ng araw-araw, 100 lang, 100 araw-araw. Para sa loob ng isang taon, nagkaroon ako ng 30K. Kasi nasa isip ko na yun eh. Sa isip ko si dati, pagka nag-iipon tayo ng malaki, sobrang laki ng puhunan, baka liliit. So, nagsimula ako sa maliit para nasa isip ko na lalaki siya. Noong nagsimula ako, umabot ng mga isang taon, nagkaroon ako ng 35K. Oo, sa pag-iipon ko. Noong 35K, bumili ako ng 2 upuan para makapagsimula, 2 salamin, at saka, siyempre, yung maliit lang na mga sopa yung upuan. Okay na ako nun, yun lang, batch na ako. Baga yung simpleng barbershop lang. Basta ang akin, kung nakapagsimula tayo na walang utang, yun lang ang akin. Walang utang, para mas malinis. Tapos, may mga bisyo ako dati, kumbaga tinanggal ko yung karamihang bisyo. Number 1, yung pag-iinom na isang kahon araw-araw. Siyempre, giwala ko yun. Yung isang kahon, ginawa ko isang pilsin. Yan na, mas matipid yun. Ginawa ko na isang pilsin. So, doon na. Nabawasan yung gastos. Nagkaroon ka pa ng negosyo, nabawasan pa yung bisyo mo. So, mahalaga yung disiplina. Disiplina talaga Sa sarili bilang negosyante. Oo. Yung talagang kailangan na disiplina. Kasi kung wala ka nun, imagine mo, gagastos ka sa inom araw-araw. 1,000. Pagka may negosyo, kasi nasa isip mo, may negosyo ka na eh. May kita. Tapos kinabukasan, kikita ka naman. Sa isang araw, 1,000. 30K yun. Per month. Oo. So, laki nun. Ang laki. Kaya, ang ginawa ko, tinanggal ko talaga yung bisyo na yun. So, ang pinakaunang mo dyan sa kanila, advice mo sa kanila is disiplina talaga. Kailangan disiplina sa sarili. Oo, Sir Jim. Kailangan disiplina natin. At saka number 1, yung sinabi ng narinig natin sa mga na yung mga nakakatanda sa atin. Yung sabi nila na importante, kailangan pagsikat ng araw, bangon na. Babangon ka na rin. Yun ang kailangan. Kaya pag ginawa mo yun, imposible siguro na aasenso. Na imposible mawala yung negosyo mo. Kaya para sa akin, yun lang ginawa ko. Nagsimula ako ng 2 upuan, 2 salamin, tapos kasama ko si Floyd. Yung Floyd Barbero. Barbero. Shout out Floyd Barbershop, sa harap ng munisipyo ng Makilala. Yan yung pinakaunang barbero. Pinakaunang barbero ko. Nagsarili na siya kasi nga i-advise ko rin sa kanya na kailangan mo talagang mag-sariling negosyo. Yun. So ito, meron pa tayong itatanong. Nung nag-start yung negosyo mo, no, anong taon yun? At anong mga problema mo na hinarap nung nag-umpisa pa lang ang iyong negosyo? Ang mga problema nangyari doon. Anong taon yun nag-start? 2013. Oo, 2013. Nagsisimula yun yung may mga barbero ka nagsisimula tapos biglang nawala. Wala ka namang kasama. Pero para sa akin, inisip ko nga, challenge. Kaya natin yun. Kasi Kasi kung may mawala, nasa isip ko, huwag kayong ma-discourage.
Kasi nga, pagka may mawala, may darating. Yun. Kaya, tiyaga lang talaga tayo. Tiyaga lang. Kadalasan kasing problema sa mga mga negosyante, lalo na sa mga services kasi itong business na to eh. So kadalasan problema dito yung mga barbero talaga. So paano mo na-handle yon na pag may mawala, anong mga diskarte mo doon? Para naman may nanonood sa ating mga negosyanteng services din, yung mga barbero, mga salon. So paano mo anong maipapayo mo sa kanila? May nakikita tayong mga bata, di ba? Palakad-lakad sa highway. Yan. Oo. Magturo ka ng isang barbero. Tawagin mo yung mga bata. Kasi, minsan yung mga bata kasi nagpapagupit, gagastos pa yan eh. Oo. Samantala, pag tinawag mo yung mga bata, sabihin mo, Toy, Oo. halika rito, lilibre kitang gupit. Oo. Lilibreng gupit yan. Tapos simulan ng barbero ko. Pagkatapos, tatapusin ko. So yung barbero mo, Kinabukasan nandun yung mga bata, mga 5 na. 5 na. Babalik, mga 5 na. May nahakot Oo. pa. Tapos naisip ko nung gabing yun, Oo. naisip ko, parang ang sarap sa pakiramdam Pakiramdam. na yung mga bata, dati bumabayad pa sa mga gilid-gilid ng barbershop, ngayon na libre mo na. Free na, free. Oo, na-pray mo na. So, ang saya rin para sa akin. feelings. Oo. Tapos doon sila natuto. Yung mga barbero mo, doon mo parang nag-practice sila doon at nakatulong ka. Oo, yun talaga ginawa ko kasi karamihan barbero ko sa ngayon kasi Sir Jeep, Oo. ang barbero ko nagsarili, 30 na barbero na 30 na, guys. 30 Oo. ng barbero. Dito sa Kinabawan. buong Pilipinas. Mm. Number 1 ako na pinakamaraming barbero nagsarili. Pero para sa akin, sa umpisa parang sabi ko, Masakit, parang masakit ba? parang masakit sa umpisa. Oo. Kasi Kasi nasabi ko, tinuruan mo tapos umalis. biglang umalis kasi naggawa Yung sarili. na, naging kompetensya mo na. Oo. Yung kalaban ba? Ang inisip ko na naman doon, Sir Chen, Oo. yung isang tulad mo kasi ikaw, dati, Trabahan ka rin. Hindi, nag-iisa ka pa. Oo. Tapos, nagkaanak kayo ng asawa mo. Oo. Kumbaga, dumarami din yung tao. Mm-mm. Kaya para sa akin, no props, hati-hati na lang. Oo. Para sa akin na at least nakatulong ako. So, hindi masama sa loob mo na may kakumpetensya ka sa iyong negosyo. Kasi yung barbero mo, tinuruan mo yan tapos ngayon, naging kompetensya mo siya. Paano mo siya tinitingnan na parang, ganito talaga ang mundo? Paano mo siya Sir Jeep? Ah. Para sa akin, nung nag-start tayo magnegosyo, ang nangyari kasi doon, Sir Jeep, nung nag-start tayo, nagbigay din tayong kompetensya sa iba. Oo. Hindi tayo nagsimula na, kumbaga tayo ang nauna, hindi. Kaya para sa akin, tanggap ko yung lahat. Parehas lang, merong nauna din. Kaya, Mayroong nauna. Kaya para sa akin, okay lang. Kasi minsan maisip mo yung masaya ka rin kasi nang dahil sa iyo. sarili mo, O dahil sa iyo, nakagawa sila ng negosyo. nakapagsarili silang negosyo, tapos nakita mo rin na medyo nag-asenso rin yung karamihan. Yun. Kaya para sa akin, masayang-masaya ako. Yan.